Bago nga kami umalis sa Mindoro, Siokay ang pinuntahan namin. Tapos pagdating namin dito sa Batangas, Siokay rin ang sumalubong sa atin. Ay, charis lang. Bale sa video nga na to, ipapakita ko sa inyo ang mga ganap sa last day nga namin dito sa Mindoro. Nauna na nga kami bumisita dito sa bahay ni Lolo sa Pola. At tingnan nyo, grabe, sobrang laki at sobrang ganda niya. Mala dream house talaga siya. Tapos tingnan nyo, very aesthetic din tingnan. Si Bibo nga nag-play-play nga muna siya dito habang kami naman nagpahinga nga lang. Tapos nakakatuwa kasi meron din nga sila dito mga pictures ng buong magkakapatid ni nanay. Bale sila nga daw pala 11 na magkakapatid. O diba? Sabi ko naman sa inyo dito sa Mindoro, uso yung marami magkakapatid. Di nga kayo maniwala na 19 na magkakapatid sina mother. Habang nandito nga kami itong si tatay, ito't nililinis na nga agad itong si McQueen. Grabe, nakakahiya pero very thankful din naman kami kasi sobrang putik talaga nitong si McQueen kanina. Dahil nga iniuuwi namin siya dun sa palayan sa Apitong. Kaya naman talagang sobra yung putik niya dahil nga hindi rin talaga maganda yung panahon dito. Ewan ko ba yung panahon dito sa Mindoro, uulan na araw. Minsan talagang sobrang lakas ng ulan tapos biglang iinit nga ng matindi. Pero tingnan nyo nga dito sa May Pola kung saan kami nagstay. Sobrang maaliwalas talaga dito at ang sarap maglakad-lakad lang sa gilid. After nun, pumunta nga kami dito sa may tindahan ni nanay. Syempre para bumili nga ng mga pagkain na makakain namin sa barko. Nung papunta kasi talaga kami dito sa Mindoro, hindi nga kami nakakabili ng pagkain na kakainin namin sa barko. Kaya naman sa barko na lang kami nakabili. Yun nga lang, hindi lang talaga nakakatuwang bumili sa barko kasi sobrang mahal niya, halos doble yung presyo kaysa sa totoong presyo sa mga tindahan. Tingnan nyo naman itong si mother. Inuukit-ukit nga niya itong si Skyler. Binigyan niya nga nitong sabon na to kung ito daw ba ang gustong baon ni Skyler. Tapos kung ano-ano pa nga yung pinangasar ni mother na sabon dito. After naman naming namili, sabi nga nila iikot nga nila kami dito sa bayan ng Pola. Napakarami nga pala sa inyo nagtatanong kung saan kami sa Mindoro. Bale dito nga kami nagsistay sa Pola tapos umuwi rin nga kami ng Apitong kasi doon mo rin po talaga nakatira ang lolo at lola namin. Anyways, dito nga kami sa beach dito sa Pola. Sabi nila dito daw sila nagstay noon at sa totoo lang sobrang ganda talaga niya. Siguro nga difference ito sa ibang mga beach na napuntahan namin is talagang nature na nature ang vibe niya. Alam mo yung walang mga idinagdag na kung anik-anik, pure nature lang na napakaganda talaga. At syempre sa mga resort hindi pwedeng mawala ang mga doggies na taga-bantay. After naman noon, more gala pa nga kami dito sa bahay ng Pola kasi sa totoo lang ay first time talaga namin makapunta dito. Hindi nga talaga namin to naabot kasi nga usually ang diretsong punta namin ay sa Apitong na sa palayan na talaga. Hindi nga talaga ako aware ng may ganito kagandang lugar din pala dito sa Mindoro. Next stop nga namin ay dito na nga sa munisipyo ng Pola. Tingnan nyo nga may nakalagay dito, Bangon Pola. At feel ko naman talaga nakakabangon sila kasi tingnan nyo sobrang ganda. Dito talaga ako naami sa mga art nilang to. Bale may mga art nga sila dito ng mga sea creatures. Meron nga ditong penguin, tapos syempre meron din yung mga crabs at kung ano-ano pa. Kung di ako nagkakamali, ito ay mga art na gawa mismo ng bawat distrito. Kaya naman talaga nakaka-amaze kasi sobrang gaganda nila. Natuwa nga rin ako dito sa snail na ginawa nga nilang si Turbo. Grabe, kuhang-kuha talaga yung itsura ni Turbo. Syempre, hindi mawawala ang seal. Tapos meron din nga dito mga pailaw kapag gabi. Yun nga lang talaga, umaga kami nakapunta kaya di namin nakita kung gaano kaganda yung pailaw dito. For me naman, number 1 masterpiece itong Siokay. Grabe, sobrang ganda niya. Tapos grabe din talaga yung details. Ang ganda ng pagkakagawa. Purong-purong Siokay talaga. Dito talaga ako pinaka na-amaze talaga sa lahat ng mga nakita ko dito. Kahit sobrang gaganda rin naman lahat syempre. Meron nga ditong mermaid kaso bumagsak na nga yung kamay niya. But still, napakaganda ng pagkakagawa nila dito. Syempre, mga sea creatures, meron ditong shrimp, tsaka mga starfish na rin. Panalo tong starfish sa mga recycled things dahil meron nga siya mga cups na nilagay sa mismong dibdib ng starfish. Eto nga rin, meron nga ditong seahorse at nakalagay nga Bangon Pola. Actually, marami pa rin nga na siguro di ko na na-videohan pero nakakatuwa yung mga art nilang to. Next naman na nga ay dito na nga tayo sa Siokay ulit. Bumalik kami dito para ipakita nga kay Bibo tapos tingnan nyo talaga natakot nga siya dito. Sabi pa nga niya yung maliliit daw na Siokay ay baby monster tapos yung malaki daw na Siokay ay daddy monster. Di na rin nga siya makalapit kasi natakot na nga talaga siya dito sa mga Siokay na to. Meron din nga pala ditong Christmas village na hindi na rin namin napuntahan kasi nga sobrang init na and mas maganda rin daw kasi talaga doon kapag gabi. After naman noon, bumalik na rin nga kami kung saan kami nagsistay kasi nga paalis na rin kami maya-maya. Grabe nga talaga yung mga tanawin dito. Sobrang gaganda lalo na dito sa dinaanan namin. Di ka talaga maboboard kapag nag-road trip ka dito. Alam mo yung kahit mga puno-puno lang naman yung mga nakikita mo pero grabe napaka-refreshing and ang sarap mag-unwind. Talaga nakakawala ng stress tingnan itong paligid. At ang masasabi ko nga dito sa Pola, napakaganda niya. Very fresh sa mata. I-recommend ko nga na kung gusto niyo mag-unwind, bantanggal ng stress, mag-road trip kayo dito. Tingnan nyo, sobrang ganda. Tapos isa pa, very welcoming na mga tao dito. 'Di ba? Hindi lang yung pinaka-surroundings yung maganda, kundi pati mga tao na rin. Anyways, ito na nga, pauwi na kami and nakarating na rin nga kami dito sa tubusan ng ticket. Bale, 11:30 nga
kami nakarating dito. And alam nyo ba, napakahirap din talaga magpabook dito sa Calapan Port pag papuntahang Batangas. Sa Batangas kasi talaga di ka nabababa ng sasakyan, dire-diretso ka na lang nga makasakay sa barko. Dito naman talagang bababa ka pa sa sasakyan at hahanap ka pa ng oras ng alis ng barko. Ito lang nga nakalagay sa Montenegro, 1:30 ang pinakamaagang alis. And sa totoo lang, medyo late pa yung 1:30 pero mas tinanggap na nga namin siya kasi yung next nga ay 3 o'clock pa and napakahaba pa ng paghihintay namin. Nung una pa akala namin dito kami sasakay kay Santa Edita pero naloka kami kasi dito pala kami kay Justicia. Bale, itong si Reyna Justicia nga pala medyo matandang barko na daw talaga siya. Tapos napakalit lang din barko tapos medyo open pa nga talaga siya. Kung mapapansin nyo yung gilid niya mababa lang nga yung harang pero sabi nga nila okay naman daw dito at safe na safe rin naman daw. Pero alam nyo ba sa buong buhay ko every summer umuwi talaga kami ng Mindoro and first time na ako nakaramdam ng takot sa pagsakay ng barko. Siguro nga dahil nabanggit na rin sa amin na luma na nga itong barkong to pero mukha namang safe rin siya. Usually rin nga pala dito na lang nga kami nagsistay sa baba sa loob na lang nga ng sasakyan. Bale hindi na lang namin pinapatay yung makina syempre para may aircon nga tayo. Pero sabi nga ng mga seaman dito kung nasa baba nga daw tayo sigurado nga daw kalug-kalug nga tayo sa loob kasi sobrang lakas nga daw ng alon. And sabi rin nga nila mas feel daw yung alon kapag nga daw nandito sa baba kaya naman tinignan nga ni mother dito sa taas kung hindi ba crowded. Actually ngayon lang talaga umakyat si mother dito sa taas kasi never talaga yung umakyat laging sa sasakyan lang. Pero dahil nga may bata kaming dala and sabi ko gusto ko rin itry sa taas kaya naman talaga nagtingin si mother at dahil ko konti rin naman yung tao talagang umakyat na rin nga kami dito. Okay rin naman dito at medyo presko rin nga as compared nga sa sasakyan. Medyo sikip rin nga kami sa sasakyan kaya naman okay na rin nakababa rin kami dito. At ito nga rin talaga nakakakain rin kami ng ayos kapag ganan dito sa taas since luag nga as compared sa sasakyan. Tapos syempre buhat-buhat nga ni mother itong si Sky para makalafang naman ako. Pero eto na nga finally nakarating na tayo sa Batangas. Hi, thank you Lord hindi tayo pinahamak ni Reyna Justicia. Bale nagsisilabasan na nga yung mga sasakyan. Natagalan nga lang dahil nga ng mga taong dumadaan-daan at naglalakad-lakad. Hindi kasi talaga makadaan yung truck sa dami ng tao. Pero eto na nga, palabas na rin nga tayo ng barko at finally nandito na tayo sa Batangas. Medyo naloka na lang rin nga talaga kami sa dami nga ng tao na tumatawid. E dito pa lang siya sa loob ng port ha. Kasi nga mas naloka kami paglabas namin ng port kasi simula doon sa loob ng port hanggang dito sa labas pila lahat ng mga sasakyan na tatawid rin. Grabe, buti na lang talaga at nakauwi kami ng mas maaga kaya hindi kami nakaabot sa ganitong pila. Syempre, Christmas season maraming ang gustong tumawid para nga makapiling yung pamilya nila at ngayon lang din kasi siguro nagtapos yung mga trabaho nila kaya ngayon lang sila makakatawid. Pero grabe, mahaba-habang paghihintay pa nga ang gagawin nila pero sana makarating din sila ng safe gaya namin. Medyo mahaba pa rin talaga ang tatakbuhin natin para makauwi nga mismo sa atin pero push lang. Buti na lang rin talaga atong sa mother buong buhay niya ay halos drive lang siya ng drive. Kaya naman easy lang sa kanya ang pagdadrive. Grabe, napakalayo ng Mindoro to Batangas. At eto na nga nung finally makarating na nga tayo dito sa ating mansion, nakasakto nga na nasa labas itong pack members natin. Nakasilip nga agad sila dito. Kaya naman syempre binabakan ni mother yung bitana para matawag nga sila at matingnan-tingnan kung sino yung mga sumilip. At tingnan nyo pati nga ito si Malia nakisilip na. Syempre naman 3 days natin silang hindi nakita kaya naman syempre miss na nga natin sila. Talagang tingnan nyo inaabangan nila ang pagbaba natin sa sasakyan. Saka ako na lang ay papakita sa inyo ang salubong sa atin ng pack members. Ito munang salubong ng mga pati anak dito. Charis lang. Pero syempre na-miss rin nga ng mga puppies natin. Ito nga ang ating si mother. Kaya tingnan nyo talagang di sila magkaintindihan pag salubong. Naiwan pa nga itong si Brindel sa loob. Syempre naman ina na rin nga nila itong si mother. Kaya tingnan nyo sobrang saya nga nila na finally nakauwi na nga ang mother nila. Maya pa lumabas na rin nga itong si Hercules kasi sakto mag-run na nga siya sa labas. Ito pumasok pa nga siya dito sa loob. Buti na lang talaga nagtalbog-talbog lang siya dito. Andalan nyo naman mabait itong si Hercules kaya tingnan nyo itong mga puppies talagang sunod nga sa kanya at kinakagat-kagat siya at inaakyat-akyatan na rin. Ito naman isa sa mga favorite ni Hercules gawin ang umihinga dito sa tricab natin. Pero ito lumabas na nga siya nung makita niya yung leash niya. Grabe nga, tingnan nyo parang talagang mabubuli na mga puppies natin itong si Hercules. Tapos tingnan nyo sumalubong na nga siya dito kay mommy niya. Sa sobrang excited niya kasi talagang lumabas din na niya gaanong napansin ang mommy niya. Pero tingnan nyo talaga inaamoy-amoy nga lang niya yung mga puppies na to kahit siya nga kinakagat-kagat na nila tinaakyat-akyatan. Akala mo nga talaga mga anak din to ni Hercules kasi puro nga sila mga color brown. Ito naman si Brindel sa sobrang saya nga niya at nakauwi na si mother finally talagang gustong-gusto niya magpabota at umakyat dito sa mother niya. Tatlo kasing to itong si Brindel nga talaga ang pinakamalambing. Tingnan nyo talagang pinanggigilan pa nga ni mother itong si Brindel. May papalo-palo effect pa nga siya. Habang ito naman si Hercules sabi na binubuli na nga ng mga puppies na to. Talagang ayaw na nga ni Hercules magpaakit ng time na to pero wala nga siyang choice. Kasi kahit nga ito sina Ate Bibo tingnan nyo talaga nabubuli ng mga